Sa Flashpoint West Philippine Sea, bukod sa pagpapadala ng oil rig ay isang airbase ang ngayon ay binubuo ng bansang China sa Kalayaan Group of Islands. Sa surveillance picture na ipinakita ng Department of Foreign Affairs, ay kitang-kita na ang mabilis na konstruksyon nito sa pinag-aagawang Kalayaan Group of Islands. Kitang-kita sa mga litratong inilabas ng Department of Foreign Affairs at ang plano ng bansang China na isang airbase nga ang ibinubuo ng bansang China sa West Philippine Sea. 5 square kilometers ang laki ng airbase na pinagagawa ng bansang China sa loob ng Kalayaan Group of Islands sa gawi ng Mabini Reef or South Johnson Reef. Sinisimulan ang konstruksyon ng airbase na magkakahalaga ng 5 bilyong dolyar. At balak na rin okupahin ng Chinese military ang Panganiban Reef na malapit lamang sa mainland ng Palawan. Kaugnay nito ay nagpasa ng reklamo ang bansang Pilipinas at iba pang bansa dahil sa ipinagbabawal ang pagtayo ng kahit anong establishmento sa mga pinag-aagawang isla, hanggat hindi pa ito nare-resolba. Gayunpaman, ang pagpapadala ng oil rig at paggawa ng isang airbase sa Kalayaan Group of Islands ay patuloy pa rin at hindi maipatigil ng mga kalapit nitong bansa sa nasabing pag-aari nito ang nasabing mga isla. Ang pagpapatayo ng isang airbase sa Kalayaan Group of Islands ay isang estratehiya upang mas madaling mabantayan ng China ang mga isla ng Kalayaan Group of Islands. At sa gayon din, paraan ay maging mas malakas ang impluwensya nito sa lugar. Samantalang naman ay naayos na ng Pilipinas at Indonesia ang hindi pagkakaunawaan sa mga isla sa Celebes Sea. Pumirma na ng historic agreement ang dalawang bansa noong May 23 na dinaluhan ng presidente ng dalawang bansa. Sa loob ng 20 taon ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang bansang Pilipinas at Indonesia dahil sa mga isla sa Mindanao na parehong inaangkin ng dalawang bansa. Ang settlement na ito ay lalong nagpalakas sa pagkakaisa ng bansang Pilipinas at Indonesia na parehong nagkaharap sa pag-angkin ng mga isla sa Kalayaan Group of Islands. Bibigyan halaga ng dalawang bansa ang EEZ or Exclusive Economic Zone ng dalawang bansa at ito ay babantayan ng mga Coast Guard upang masiguro ng magkaisa sa katuparan ng mga patakaran ng ito. Ang pagkakaisa ng Pilipinas at iba pang mga bansa ay kinakailangan upang sabay-sabay na humarap sa bansang China sa laban ng Kalayaan Group of Islands. Ayon sa mga eksperto, ay mas magandang magkaisa ang mga maliliit na bansa laban sa bansang China na umaangkin sa lahat ng mga isla ng Kalayaan Group of Islands. Ayon kay Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, and we quote, "God willing, in Allah, it will bring great benefit, real benefit for both Indonesia and the Philippines. Therefore, with the agreement or such definition of maritime boundaries, we may work even closer." Sa 2 araw na napagbisita ni Indonesian President Yudhoyono sa bansa, ay napagtibay nito ang kooperasyon at pagkakaisa ng mga usapin ng teritoryo at karapatan. Ibinase ang pagkakahating ito sa international law na ito ay dapat sa Exclusive Economic Zone na itinakda ng UNCLOS o United Nations Convention of the Law of the Sea. Sa ngayon, ay nagpapalakas din ng puwersa militar ang bansang Indonesia sa West Philippine Sea, partikular na sa mga lugar na malapit sa sinasabing 9-dash line claim ng bansang China.
nagdagdag pa ng fighter aircraft ang bansang Indonesia sa Ranai Air Base na matatagpuan malapit sa border ng West Philippine Sea. Pinagtitibay na rin ng bansang Pilipinas at bansang Vietnam ang kanilang alyansa. Kamakailan lamang ay nagkita ang presidente ng bansang Pilipinas, Benigno Aquino, at Prime Minister Nguyen Tan Dung upang pag-usapan ang bilateral strategic partnership na naglalayon na palakasin ang politikal at economical na relasyon ng dalawang bansa. Ibig ng bansang Vietnam, Pilipinas at Indonesia na magkaisa upang ireklamo ang pang-aapi ng China sa mga bansang na nagmamay-ari sa mga isla ng Kalayaan Group of Islands. Isang malaking hakbang upang magkaroon ng iisang boses ang mga bansa laban sa bansang China. Ang 9-dash line ng China ay sumasakop sa West Philippine Sea or South China Sea na ruta ng mga barkong nagdadala ng iba't ibang kalakal sa buong Southeast Asia. Dahil din dito ay naging alerto ang ibang bansa sa mga galaw ng bansang China. Gayunpaman ay wala pa ring hakbang na ginagawa ang UNCLOS sa kamakailang konstruksyon ng bansang China sa Kalayaan Group of Islands at hindi pa rin nakipaghaharap at ang lahat ng bansang nagsabing pag-aari nila ng buong South China Sea. Pakaabangan bukas ang mga maiinit na balita sa Balitang Unang Sigaw, Flashpoint, West Philippine Sea.